Ang karaniwang katahimikan sa isang siksikang looban sa Sampaloc, Maynila ay biglang binasag ng isang nakapangingilabot na sigaw sa kalaliman ng gabi ng Martes. Ang hangin, na karaniwang puno ng amoy ng nilulutong hapunan at usok mula sa mga sasakyan, ay biglang napuno ng takot. Isang lalaking kadarating lang mula sa maghapong pagtatrabaho ang napahagulhol nang matagpuan niyang nakaawang ang pinto ng kanyang inuupahang apartment. Mula sa loob, humahalimuyak ang isang matapang na amoy, pinaghalong lansa ng dugo at ang nakasusulasok na amoy ng kamatayan na siyang nag-udyok sa mga usiserong kapitbahay na dahan-dahang maglabasan mula sa kani-kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pag-aalala at morbid na kuryosidad. Nang buksan ang ilaw, isang tanawing wari ihinugot mula sa pinakamadilim na bangungot ang tumambad sa kanila. Isang babae, na kalauna ay nakilalang si Maria Cruz, 32 taong gulang, ay natagpo ang nakahandusa sa gitna ng maliit na sala. May malalim na hiwa sa kanyang liig, at ang dugo sa sahig na gawa sa semento ay tuyo na, isang madilim na paalala ng karahasang naganap ilang oras na ang nakalipas. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakakilabot. Sa ibabaw ng hapagkainan, sa tabi ng isang platong may natirang kanin, ay may isang kapirasong papel na may nakasulat sa pulang tinta. Isang maikling pangungusap na nagpatindig sa balahibo ng lahat ng nakabasa, nagbalik na ako. Agad na dumating ang mga opisyal ng barangay, sa pangunguna ni Kapitan Hernandez, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad at may mukhang sanay na sa mga gulo sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, halos 2 buwan pa lang na nangungupahan ang biktima sa apartment na iyon. Kilala si Maria bilang isang babaeng tahimik, bihirang makisalamuha, ngunit hindi kailanman naging sanhi ng anumang problema. Gulat na gulat kaming lahat. Walang sinuman ang nakapansin ng anumang kakaiba o kahina-hinala bago ito mangyari, pahayag niya sa mga mamamahayag na nagsimula ng magdagsaan, ang kanilang mga kamera ay kumikislap sa dilim ng gabi. Ang Crime Scene Investigation Unit mula sa Manila Police District ay mabilis na dumating at sinimulan ang kanilang trabaho. Sa paunang pagsisiyasat, walang nakitang anumang senyales ng pagnanakaw. Ang mga mahahalagang gamit ni Maria, kabilang ang kanyang pitaka at cellphone, ay naroon pa rin at hindi ginalaw. Ngunit may ilang bagay na pumukaw sa atensyon ng mga investigador. Isang tasa ng kape sa mesa na mainit-init pa, na nagpapahiwatig na may kasama ang biktima bago siya namatay. At ang mas mahalaga, may mga bakas ng sapatos na putikan na patungo sa likurang pinto, na tila doon dumaan ang salarin. Ang kaso ay agad na naging usap-usapan sa buong Maynila. Ang social media ay binaha ng mga espekulasyon. May nagsasabing dating kasintahan ang may gawa, habang ang iba ay iniugnay ito sa isang lumang kaso na nangyari sa mismong lugar na iyon 3 taon na ang nakalilipas. Sa kasong iyon, isang lalaki rin ang natagpo ang patay na may katulad na mensahe, "Nandito na ako para sa iyo." Wala pang opisyal na pahayag ang pulisya tungkol sa posibleng koneksyon ng dalawang kaso. Ngunit sinabi ni Police Colonel Reyes, ang hepe ng IDI, na masusi nilang sinusuri ang mga testimonya ng mga saksi at kinokolekta ang mga footage mula sa mga kalapit na establishmento. Hanggang sa hating gabi, ang dilaw na police line ay nakapalibot pa rin sa apartment. Ang mga dumaraan ay umiiwas, habang ang pinaghalong takot at pag-uusisa ay bumabalot sa buong komunidad. Ang simpleng apartment na iyon ay naging isang bagong simbolo ng misteryo sa lungsod, isang lugar na nagtatago ng isang mensaheng isinulat sa dugo, na tila nagbababala na may isang taong tunay ngang nagbalik. Kinabukasan, ang tensyon sa paligid ng crime scene ay mas lalo pang tumindi. Ang mga residente, na ang mga mukha ay puno ng pag-aalala, ay nagtipon-tipon sa mga kalapit na sari-sari store, nagbubulungan tungkol sa mga balitang narinig lang nila ng nagdaang gabi. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis, tinitiyak na walang sinumang makakalapit na maaaring makasira sa mga ebidensyang posibleng naroon pa. Ang dilaw na police line ay nanatiling nakaharang sa pintuan ng apartment, na ngayon ay sentro ng atensyon ng buong Sampaloc. Isang forensic team mula sa National Headquarters sa Camp Crame ang abalang palabas-masok sa bahay, nakasuot ng puting protective suits. Dala nila ang ilang mga bagay na nakuha bilang ebidensya, kabilang na ang kapirasong papel na may nakasulat sa pulang tinta, na siyang pangunahing pokus ng investigasyon. Ayon sa paunang ulat, ang pagkakasulat ng mga salitang "nagbalik na ako" ay hindi gawa sa ordinaryong panulat o printer. Ang tintang ginamit ay may mataas na iron content,
katulad ng uri ng tinta na ginagamit sa tradisyonal na kaligrapiya, isang uri na bihira ng gamitin sa kasalukuyan. Sa isang maikling press conference, sinabi ni Colonel Reyes, kasalukuyan naming isinasailalim sa laboratory tests ang tinta. Tinitingnan din namin ang posibilidad na ang mensaheng ito ay may kaugnayan sa kaso ng pagpatay noong 2022 na may katulad na modus operandi. Sa isang CCTV footage na nakuha mula sa isang maliit na karinderya sa kanto, may naitalang anino ng isang tao na nakasuot ng itim na jacket at malapad na sombrero. Mabilis itong naglalakad bandang 7 oras 20 minuto ng gabi, ilang sandali bago ang tinatayang oras ng krimen. Ngunit hindi malinaw ang mukha ng salarin. Hinala ng mga otoridad, ang taong ito ang pangunahing susi sa paglutas ng misteryo. Samantala, ayon sa ilang saksi, gabi bago ang insidente, mayroong isang lalaking bisita si Maria na hindi pamilyar sa mga residente. Dumating ito sakay ng isang asul na scooter, nakipag-usap ng halos 15 minuto, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Nakita ko sila mula sa bintana, sabi ni Aling Nena, isang kapitbahay. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila, pero hindi ko marinig ng malinaw. Pagkatapos noon, naging madilim na ang bahay niya at wala na akong narinig na anumang ingay. Tinutunton na ngayon ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng misteryosong bisita sa pamamagitan ng pagsusuri sa plaka ng motor na malabong nakunan ng kamera. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin makumpirma ang numero. Sa social media, iba't ibang teorya ang lumabas. May nagsasabing sinadya ng salarin na mag-iwan ng marka sa bawat krimen nito. Mayroon ding nagbanggit ng isang lumang tsismis tungkol sa isang lalaking nagngangalang Dante De Leon. Siya ang pangunahing suspect sa katulad na kaso 3 taon na ang nakalipas, ngunit idineklarang namatay sa isang aksidente sa dagat. Ang mensaheng "kinagbalik na ako" ay nagbunga ng bagong espekulasyon. May gumagaya ba sa estilo ni Dante, o si Dante mismo ay hindi talaga namatay? Pagsapit ng ikalawang gabi, ang takot at pag-uusisa ay naghahalo sa isipan ng mga residente. Ang mga bata ay pinagbawalan ng lumabas ng bahay, at karamihan sa mga pamilya ay piniling iwanang bukas ang kanilang mga ilaw hanggang umaga. Samantala, ang apartment kung saan naganap ang krimen ay binabantayan pa rin ng 2 pulis. Sila'y nakatayong hindi gumagalaw sa harap ng pinto, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa loob ng bahay na iyon, sa ibabaw ng hapagkainan na ngayon ay wala ng laman, tanging ang bakas ng tasa at ang malabong mansa ng pulang tinta ang natitira, isang paalala na ang misteryo ay hindi pa tapos at isang tao na hindi pa nakikilala ay tunay ngang nagbalik. Pumasok ang investigasyon sa 3 araw, at ang kapaligiran sa Sampaloc ay nanatiling puno ng tensyon. Ang mga residente ay hindi na lang tungkol sa pagpatay kay Maria ang pinag-uusapan, kundi sinimulan na rin itong iugnay sa isang lumang trahedya na halos nakalimutan na ng lahat, ang pagpatay sa kabilang eskinita 3 taon na ang nakalipas. Ang kasong iyon ay isinara matapos ang pangunahing suspect, si Dante De Leon, ay ideklarang nasawi sa isang aksidente sa barko sa karagatan ng Mindoro. Ngunit ngayon, sa paglitaw ng mensaheng isinulat sa pulang tinta na nagsasabing "kinagbalik na ako", marami ang nagtatanong, totoo bang patay na si Dante? Ayon sa mga police archives, si Dante ay dating kasintahan ng biktima sa lumang kaso, isang babaeng nagngangalang Lilia Reyes, na natagpo ang patay na may katulad na hiwa sa liig at walang ibang senyales ng karahasan. At sa crime scene noon, natagpuan din ang isang mensahe, "Nandito na ako para sa iyo." Pagkatapos ng insidenteng iyon, naglaho si Dante. Pagkaraan ng ilang linggo, nabalitaang nalunod siya nang lumubog ang barkong sinasakyan niya patungong Romblon dahil sa isang malakas na bagyo. Ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang bangkay. Ngayon, nagsimulang maghinala ang mga investigador na may isang taong gumagaya sa modus ni Dante. O ang mas nakakatakot, si Dante ay maaaring buhay pa at bumalik upang tapusin ang isang bagay na hindi niya natapos. Isang investigador na tumangging magpakilala ang nagsabing sa paunang pagsusuri sa fingerprint sa papel na may pulang tinta, mayroong isang print na hindi tumutugma sa biktima o sa mga dating nakatira doon. Gayunpaman, ang fingerprint na iyon ay wala rin sa national database. Sinusubukan naming ikumpara ito sa mga lumang data mula sa 2022 archives.
May malaking posibilidad na ang print na ito ay pag-aari ng isang taong sangkot noon, ngunit hindi opisyal na naitala, sabi niya. Samantala, isang lokal na crime journalist, si Marco Aguilar, ay nagsabing may natuklasan siyang isang interesanteng impormasyon. Ayon sa kanya, 2 linggo bago ang krimen, mayroong mga ulat mula sa mga residente tungkol sa isang lalaking may maputlang mukha na madalas na naglalakad-lakad sa paligid ng paupahan tuwing gabi. Nakasuot ito ng itim na jacket at sombrero, katulad ng nasa footage. Sinubukan siyang sitahin ng mga tanod, pero umiti lang daw ito at umalis ng walang imik, sabi ni Marco sa isang panayam. Pinalawak na ngayon ng pulisya ang kanilang investigasyon hanggang sa mga pantalan ng North Harbor at Pier 2, naghahanap ng anumang bakas ng presensya ni Dante o ng sinumang gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan. Ilang intelligence officers na rin ang ipinadala upang magpanggap bilang mga kargador, minamanmanan ang listahan ng mga barkong dumarating at umaalis sa nakalipas na 2 buwan. Ngunit, lalong kumapal ang misteryo nang matagpuan ng isang opisyal ang isang lumang litrato sa loob ng pitaka ng biktima, si Maria Cruz. Sa litratong iyon, kasama ni Maria ang isang lalaki na ang mukha ay kamukhang-kamukha ni Dante. Suot ang parehong damit tulad ng nasa mga balita 3 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, maaaring kilala ng biktima ang salarin ng higit pa sa inaakala. Ang natuklasang ito ay ganap na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ang kaso ay hindi na lamang isang random na pagpatay, kundi tila naglalaman ng isang personal na mensahe na gustong iparating sa isang partikular na tao. Pagsapit ng 3 gabi, lalong naging nakakakilabot ang kapaligiran sa Maynila. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang national media outlets ay nagsimula ng dumating. Ang mga ilaw ng kamera, ang police line, at ang mga mapaghinalang tingin mula sa mga residente ay nagdagdag sa misteryosong aura ng lugar. Marami ang nagbubulungan na bumalik siya upang tapusin ang sinimulan niya noon. Ngunit kung sino siya at kung ano ang nagtulak sa kanyang bumalik, wala pang nakakaalam. Isang bagay ang sigurado, ang mensaheng isinulat sa pulang tinta ay naging bagong simbolo ng takot para sa mga taga-Maynila, at marahil, simula pa lamang ito ng mas malaking lagim. Ika-4 na gabi matapos matagpuan ang bangkay ni Maria Cruz. Ang kapaligiran sa makipot na eskinita sa Sampaloc ay tuluyan ng nagbago. Ang mga ilaw sa poste na karaniwang madilim ay ngayon ay maliwanag na magdamag, ang ilan ay idinagdag pa ng mga residente dahil sa takot na hindi pa rin nawawala. Ilang mga bahay sa paligid ng crime scene ay mahigpit na isinasara ang kanilang mga bintana at nagdidikit ng mga rosaryo at banal na imahen sa kanilang mga pintuan. Para sa mga residente, ang apartment number 12G ay hindi na lamang isang crime scene, kundi isang isinumpang tahanan na nagtatago ng mga anino mula sa nakaraan. Sa likod ng police line, nagsimulang makahanap ang mga investigador ng mga bagong detalye na lalong nagpatibay sa misteryo ng kaso. Natukoy ng forensic team na ang fingerprint na nakuha sa tasa ng kape, sa likurang pinto, at sa papel na may pulang tinta ay magkakatugma. Bagamat hindi pa rin ito tumutugma sa anumang data sa national database, mayroon itong pagkakatulad sa pattern ng fingerprint mula sa lumang file ng 2022 na ginamit sa kaso ni Dante de Leon. Ngunit hindi ito 100% na magkapareho. Tila ang print ay nagmula sa isang taong nagmana ng parehong gawi o pattern. Ayon sa isang source sa loob ng kapulisan, sinisiyasat na nila ang posibilidad ng identity duplication. Isang digital forensics expert mula sa Camp Crame ang ipinatawag upang suriin ang mga data ng populasyon na posibleng minanipula. Ang pansamantalang hinala ay gumagamit ang salarin ng peking pangalan at namumuhay sa bagong pagkakakilanlan sa Maynila matapos maglaho ng maraming taon. Sa kabilang banda, patuloy na tinututukan ng media ang kaso. Ilang national television stations ang nagsimulang mag-ere ng live coverage mula sa lokasyon, kumpleto sa madamdaming narasyon at mga panayam sa mga residente. Ngunit ang pinakapumukaw sa atensyon ng publiko ay ang paglitaw ng isang litrato online. In-upload ito ng isang anonymous account na may pangalang E at nagbalik na ako. Ipinapakita sa litrato ang kapirasong papel na may pulang tinta at nakasulat na nagbalik na ako, nakaparehong kapareho ng natagpuan sa crime scene. Sa ibabang bahagi ng litrato ay may malabong nakasulat, "Huwag niyo akong sisihin. Tinutupad ko lang ang isang pangako." Sa loob lamang ng 2 oras,
naging viral ang post at binaha ng libu-libong komento. Marami ang nagsabing ito ay gawa-gawa lamang, ngunit hindi kakaunti ang naniniwalang ang account ay pag-aari talaga ng salarin. Ang ICC Anti-Cybercrime Group ay agad na kumilos. Tinunto nila ang address ng nag-upload at natuklasang ginawa ang account 2 araw bago ang pagpatay. Ngunit, sinadya nitong ikubli ang digital footprint sa pamamagitan ng paggamit ng isang foreign ETH na nagpahirap sa pag-trace. Samantala, isang bagong saksi ang lumitaw. Si Mang Tonyo, 41 anyos, isang night guard sa isang talyer malapit sa apartment. Inamin niyang may nakita siyang isang tao na nakatayo sa harap ng bahay ng biktima bandang 6:45 ng gabi ng krimen. Mga 5-7 ang taas, nakaitim na jacket at malapad na sombrero. Pero ang kakaiba, nang batiin ko siya, ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing, "Ngayong gabi, tutuparin ko ang isang pangako." Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa bahay ng biktima, sabi ni Mang Tonyo na may maputlang mukha habang kinakapanayam ng mga investigador. Ang testimonya ni Mang Tonyo ay nagpatindig ng balahibo sa sinumang makarinig. Ang mga salitang binigkas na misteryosong tao ay tila kumukumpirma sa laman ng viral post sa social media. Kasalukuyang isinasailalim ng pulisya sa psychological examination si Mang Tonyo dahil inaamin niyang madalas pa rin siyang nakakarinig ng mga yabag sa paligid ng talyer tuwing gabi, sa parehong oras kung kailan naganap ang pagpatay. Pagsapit ng hating gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos sa Maynila. Sa gitna ng malakas na buhos ng tubig at dagundong ng kulog, ang police line sa harap ng bahay ng biktima ay umuugoy sa hangin. Ang ilaw sa beranda ng apartment ay kumikislap-kislap, nagre-reflect ng mga malabong anino sa dingding na may mansa pa rin ang dugo. Ilang residenteng naglakas loob na dumaan ay nagsabing nakarinig sila ng mahinang katok mula sa loob ng bahay. Kahit na walang tao roon, iginiit ng mga nagbabantay na pulis na ito'y tunog lang ng tubig o hangin. Ngunit ang ilan ay nanunumpa na narinig nila ang mga yabag na humihinto sa likod mismo ng dingding. At sa parehong sandali, ang anonymous account na "at nagbalik na ako" ay muling naging aktibo. Nagpost ito ng isang bagong pangungusap bandang 11:59 ng gabi, isa na ang natupad. 2 pa ang naghihintay. Ang mensaheng iyon ay yumanig sa buong lungsod. Naghanda ang pulisya ng mas mahigpit na seguridad. Habang ang mga taga-Maynila ay nabubuhay ngayon sa isang takot na nagyeelo. Kung sino man ang salarin, isang bagay ang nagsisimulang maging malinaw, hindi lamang ito isang simpleng pagpatay. Ito ay simula ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na marahil ay matagal nang binalak. 3 araw matapos yumanig sa publiko ang misteryosong post ng account na "at nagbalik na ako", ang Maynila ay nanatiling balot ng tensyon. Dinagdagan ng pulisya ang kanilang pagpapatrolya sa buong Sampaloc, nagkabit ng mga karagdagang camera sa mga kritikal na lugar, at nagtalaga ng mga pulis na nakasibilyan upang magbantay hanggang madaling araw. Ngunit sa gitna ng mahigpit na pagbabantay, isang panibagong kakaibang pangyayari ang naganap, at sa pagkakataong ito, mas pinabilis nito ang tibok ng puso ng mamamayan. Kinaumagahan, bandang 6:00, isang street sweeper na nagngangalang Rafe, na nakaduty sa lugar malapit sa crime scene, ang nag-report sa pulisya matapos makakita ng isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng police line. Nakasulat sa sobre, gamit ang parehong pulang tinta, "Para sa inyong hindi pa nakakaintindi." Sa loob, mayroong isang papel na naglalaman ng pangungusap na yumanig sa mga investigador, "Hindi siya ang huli. Tinutupad ko ang ipinangako." Isa-isa nilang malalaman kung bakit ako nagbalik. Bukod sa sulat, natagpuan din ang isang pinutol na litratong Polaroid na nagpapakita ng 3 mukha. Isa rito ay ang biktima, si Maria Cruz. Ang 2 pang mukha ay hindi pa nakikilala. Ang mga litrato ay tila kinunan ng malapitan, na may parehong background, isang dingding na may mga bitak, katulad ng nasa apartment kung saan natagpuan ang biktima. Agad na nagpatawag ng emergency press conference si Colonel Reyes sa AD headquarters. Sa kanyang pahayag, iginiit niya na ang kaso ay hindi na isang isolated incident, kundi tumuturo sa isang serye ng pagpatay na may komplikadong personal na motibo. "Hinala namin, kilala ng salarin ang mga biktima. May isang sinulid na nag-ugnay sa kanila at isa-isa namin itong tinutunton," mariin niyang sinabi.
Natuklasan ng investigation team na si Maria Cruz ay dating nagtrabaho sa isang maliit na logistics company sa North Harbor, kasama ang dalawang babae na ang mga mukha ay kahawig ng dalawang nasa litratong Polaroid. Ang tatlo ay napag-alamang naging bahagi ng isang team sa isang proyekto na nasangkot sa isang kaso ng pandarambong ilang taon na ang nakalipas. Sa isang internal report ng kumpanyang nagsara na, muling lumitaw ang pangalan ni Dante De Leon bilang isa sa mga empleyadong tinanggal matapos ang insidente. Ang datos na ito ay nagbunga ng bagong teorya, na ang pagpatay kay Maria ay maaaring hindi dahil sa personal na relasyon, kundi isang paghihiganti laban sa isang grupong sangkot sa isang insidente sa nakaraan. Hinala nila, tinatarget ng salarin ang mga ito isa-isa, gamit ang pulang mensahe bilang simbolo ng pagtubos. Sa kabilang banda, natuklasan ng cybercrime team na sumusubaybay sa account na at nagbalik na ako ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang huling aktibidad ng account ay nagmula sa isang public Wi-Fi signal sa lugar ng Tondo, halos 4 na kilometro lamang ang layo mula sa apartment ni Maria. Nang puntahan ng mga opisyal ang lokasyon, hindi na aktibo ang signal. Ngunit, sa dingding ng isang abandonadong gusali sa lugar, may nakitang mga sulat kamay gamit ang pulang tinta. Isa na ang umamin, 2 pa ang magsasalita. Samantala, lalong natakot ang mga residente. Ilang pamilya ang nagdesisyong pansamantalang lumipat sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Si Aling Nena, ang kapitbahay ni Maria, ay inamin pang nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman lamang ng isang pangungusap. Nakita mo akong sumisilip mula sa bintana, hindi ba? Ipinadala ang mensahe ng madaling araw na walang numerong maaaring i-trace pabalik. Agad na hinarang ng pulisya ang linya ng komunikasyon mula sa numerong iyon. Ngunit, ang pattern ng pananakot ay lalong naging malinaw. Ang salarin ay hindi lamang pumapatay ng pisikal, kundi nagtatayo rin ng psikolohikal na takot sa sinumang direktang o hindi direktang may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Samantala, sa police station, isang investigador ang nakatuklas ng bagong detalye mula sa resulta ng autopsy kay Maria Cruz. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, mayroong mga natirang partikel ng kulay abo na pintura, isang uri na karaniwang ginagamit sa pagpipinta ng mga barko. Ang natuklasang ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang salarin ay may malapit na koneksyon sa pantalan at marahil ay isang taong dating nagtrabaho doon. Pagsapit ng gabi, lalong tumindi ang tensyon sa Maynila. Sa mga lokal na balita, ito na ang pangunahing paksa. Ang mga headline ay matapang, mamamatay tao na may pulang tinta, hinihinalang muling aatake. Dinagdagan ng pulisya ang bilang ng mga tauhan sa lansangan at nagsimulang magtipon ang mga residente sa mga barangay outpost tuwing gabi, pinag-uusapan kung sino ang posibleng susunod na biktima. Ngunit, eksaktong 12:17 ng hating gabi, isang bagong post ang lumitaw sa account na at nagbalik na ako. Isang bagong litrato na may nakasulat sa matingkad na pula sa isang sementadong pader. Ang susunod ay alam na ang kanyang oras. At sa ilalim nito, iisang pangalan lang ang nakasulat, Lilia. Ang pangalang kapareho ng unang biktima 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalang dapat sana ay matagal ng patay. O marahil, hindi pa tuluyang namatay sa isipan ng isang tao. Ang lungsod ng Maynila ay hindi na lamang nababalisa, kundi tuluyan ng nilalamon ng isang anino na hindi pa natutupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Ang balita tungkol sa bagong post na may pangalang T. Lilia ay mabilis na kumalat sa buong Maynila. Sa loob lamang ng ilang oras, napuno ang social media ng mga repost at mga teoryang nagbabanggaan. Marami ang nag-akala na bubuhayin ng salarin ang lumang sugat sa pamamagitan ng pag-atake sa pamilya ng unang biktima. Ngunit ang iba ay may mas kakaibang hinala, na ang Lilia na tinutukoy ay hindi ang biktima, kundi isang taong buhay pa at may direktang koneksyon kay Dante De Leon. Pagsapit ng 9 oras ng umaga, isang joint investigation team mula sa Pimpinfrpo at EC ang nagdaos ng isang closed-door meeting. Mula sa kanilang internal investigation, isang nakakagulat na katotohanan ang natuklasan. Ang pangalang Lilia Reyes ay muling lumitaw sa civil registry 2 taon matapos siyang ideklarang patay. Sa datos na iyon, gumagamit si Lilia ng bagong pangalan, Linda Garcia, at nakarehistro bilang residente ng Navotas. Ang mas nakakagulat, ang record ay ginawa ng opisyal gamit ang isang bagong inay at peking mga dokumento ng paglipat.
Isang malakas na teorya ang lumitaw. Si Lilia ay hindi talaga namatay sa kaso noong 2022. Maaaring nagtagumpay siyang tumakas at pekin ang kanyang kamatayan, habang si Dante, ang kanyang kasintahan noon, ang ginawang scapegoat. Kung totoo ito, ang lahat ng nangyayari ngayon ay maaaring isang uri ng paghihiganti mula sa isang taong nakaramdam ng pagtataksil, pag-aakusa, at pag-abandona. Agad na kumilos ang investigation team patungo sa address na nakatala sa bagong record. Ngunit pagdating nila sa lokasyon, ang bahay ay bakante na. Sinabi ng mga kapitbahay na isang babaeng nagngangalang Linda Garcia ay memang tumira doon, ngunit lumipat ito mga 2 buwan na ang nakalipas ng walang paalam. Ang mas nakakatakot, ang oras ng kanyang paglipat ay halos kasabay ng pagsisimulang manirahan ni Maria Cruz sa apartment sa Sampaloc. Ikinuwento ng isang kapitbahay na si Mang Darno ang isang kakaibang pangyayari. Gabi bago siya umalis, nakarinig ako ng ingay mula sa loob ng bahay niya. May boses ng lalaking galit na galit at parang may silyang ibinato. Pero nang kumatok ako, walang sumagot. Kinaumagahan, bakante na ang bahay. May amoy lang ng pintura at mga punit na papel sa sahig. Sinuri ng pulisya ang abandonadong bahay. Sa loob ng pangunahing silid, natagpuan nila ang mga piraso ng isang lumang litrato na bahagyang nasunog. Sa litrato, makikita ang 4 na tao, si Dante, Maria, Lilia, at isang lalaking hindi pa nakikilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kupas na tinta, "Dito tayo nagsimula at dito rin magtatapos." Hinala ng mga investigador, maaaring alam ni Lilia ang mga plano ni Dante o maaaring siya mismo ay sangkot sa serye ng mga pangyayari. Isang bagong teorya ang lumabas na ang salarin ay hindi lamang iisa. Posibleng ang pagpatay kay Maria Cruz ay bahagi ng isang pinagsamang plano na ngayon ay isinasagawa ng isang tao upang burahin ang mga bakas ng nakaraan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang account na at nagbalik na ako ay muling naging aktibo bandang 2:26 ng hapon. Sa pagkakataong ito, isang 12 segundong video ang in-upload. Ipinapakita sa video ang isang pader na may bitak at malabong makikita ang anino ng isang taong naglalakad sa isang madilim na silid bago huminto sa harap ng kamera. Sa dulo ng video, lumitaw ang mga salitang, "Ang kasalanan ay hindi namamatay." Alam niya. Agad na ipinabura ng mga otoridad ang video, ngunit napanood na ito ng libu-libong tao. Natunto ng Cybercrime Unit na ang video ay in-upload gamit ang isang network mula sa Navotas, sa parehong lugar ng peking address ni Lilia. Isang operasyon ang isinagawa agad ng gabing iyon. Ngunit pagdating sa lugar, natagpuan ng mga investigador ang isang lumang bahay sa tabi ng fishport na may kupas na kulay abong pintura. Sa loob, natagpuan nila ang mga bakas ng kamakailang aktibidad, mga upos ng sigarilyo, tira-tirang pagkain, at isang lata ng pulang tinta. Sa dingding ng sala, nakasulat ang isang malaking pangungusap gamit ang sariwang pulang pintura, "Nagsinungaling siya sa akin." Ngayon, pagkakataon na niya. Mabilis na kumilos ang forensic team upang mangolekta ng ebidensya. Ang nilalaman ng pintura ay kapareho ng pulang tinta na ginamit sa mga mensahe sa crime scene ni Maria. Ibig sabihin, ang salarin o mga salarin ay gumagamit ng magkakatulad na materyales sa bawat mensahe. Samantala, ang crime journalist na si Marco Aguilar ay muling nakatanggap ng mahalagang impormasyon. Isang sulat na walang pangalan ang naiwan sa ilalim ng kanyang pinto. Nakasulat ito sa malalaking letra gamit ang itim na tinta, "Hanapin kung sino ang nagtago ng katotohanan 3 taon na ang nakalipas." Si Lilia ay hindi biktima, siya ay saksi. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpagulo, ngunit nagbigay din ng bagong anggulo sa investigasyon. Kung si Lilia ay saksi, sino talaga ang unang biktima? Namatay ba talaga si Dante o ang lahat ng ito ay isang mahabang senaryo na idinisenyo upang pagtakpan ang isang mas malaking bagay? Dumidilim na sa Maynila. Sa opisina ng pulisya, tinitigan ni Colonel Reyes ang isang malaking mapa sa dingding na puno ng mga pulang sinulid at mga litrato. Ang bawat bakas ay pabalik sa isang punto, at ang puntong iyon ay hindi si Dante. Ilang oras ang lumipas, 10:43 ng gabi, umalingaw ang mga sirena ng pulis sa Tondo. Isang babae ang natagpuang walang malay sa gilid ng daan na may maliit na sugat sa braso. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang papel na may pulang tinta,
hindi ka na makapagtatago, Lilia. Nang dalhin ang babae sa ospital, nakilala siya ng isang nurse. Siya ay si Linda Garcia, ang babaeng dapat sana ay matagal ng patay. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang unang ibiktima ay muling nabuhay, sa tamang panahon na ang mga ngaso mula sa kanyang nakaraan ay nagsisimula ng lumapit. Ang Jose C. Reyes Memorial Medical Center ay mahigpit na binabantayan ng gabing iyon. 2 pulis ang nakatayo sa labas ng pinto ng room 312, kung saan nakahiga ang isang babaeng may benda sa braso. Ang pangalan niya sa pasyente, Linda Garcia, ang babaeng sa loob ng 3 taon ay inakalang patay na. Ngayon, siya ay buhay at ang kanyang presensya ang huling piraso ng madugong puzzle na yumanig sa Maynila. Madaling araw, nagkamalay si Linda. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit ang kanyang paghinga ay normal. Agad na nagtalaga ng 2 investigador sa silid habang ang doktor ay nagbigay lamang ng 10 minuto para sa paunang interogasyon. Sa gitna ng katahimikan at tensyon, dahan-dahang nagtanong ang isang investigador, "Ginang, alam niyo po ba kung sino ang nagsulat ng mensaheng, 'Nagbalik na ako,' sa apartment ni Maria Cruz?" Matagal na nanahimik si Linda. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, sumagot siya ng isang pangungusap na nagpayelo sa buong silid, hindi si Dante. Kapatid niya. Ang pangalang binanggit niya ay Ricardo de Leon, ang nakababatang kapatid ni Dante. Ayon kay Linda, si Ricardo, o Ricky, ay isang tahimik at obsesibong tao. Mayroon siyang komplikadong relasyon sa kanyang kuya mula pagkabata. Matapos ang kamatayan ni Dante, na hindi kailanman nakumpirma dahil walang bangkay, naniwala si Ricky na si Linda at ang 2 kasamahan ni Dante sa logistics company ang dahilan ng trahedya. Para sa kanya, nagtaksil sila, idiniin si Dante sa kaso ng pandarambong, at hinayaang maglaho sa gitna ng dagat. Inamin ni Linda na tumakas siya, patungong Navotas, gamit ang peking pagkakakilanlan, dahil palagi siyang nakakaramdam na minamanmanan. Ilang beses niyang nakita ang anino ni Ricky na sumusunod sa kanya sa pantalan. Akala ko guni-guni lang, pero tuwing gabi, may sumusunod sa akin mula sa malayo. Nang lumipat ako ng bahay, isang sulat ang lumitaw sa ilalim ng pinto ko na nagsasabing, "Tutuparin mo ang pangakong hindi mo natupad noon," salay sa inilinda habang pinipigilan ang luha. Agad na sinuri ng mga pulis ang pamilya ni Dante. Totoo nga, si Ricardo de Leon ay nakarehistro bilang residente ng Bulacan, ngunit nagtrabaho sa isang paggawaan ng barko sa Maynila sa nakalipas na 2 taon. Ayon sa kanyang mga katrabaho, si Ricky ay tahimik, bihirang magsalita, ngunit madalas na gumugugol ng gabi sa pantalan, nakatitig sa dagat. Kilala rin siyang mahilig magsulat gamit ang pulang tinta, dahil naniniwala siyang hindi kayang ilarawan ng itim na tinta ang paghihiganti. Mula sa impormasyong iyon, mabilis na kumilos ang joint team patungo sa paggawaan kung saan nagtatrabaho si Ricky. Ngunit pagdating doon, bakante na ito. Sa likurang silid, natagpuan nila ang isang dingding na puno ng paulit-ulit na sulat sa pulang tinta, "Nagsinungaling kayo, Ades Dante." Tuparin ni Dance pangako niya. Natagpuan din ang mga lumang litrato ni Dante at Linda, at mga ginupit na balita tungkol sa ipagpatay kay Linda noong 2022 na maayos na nakadikit sa isang tabla at binilugan ng pulang tinta. Sa mesa ni Ricky, may isang luma at punit-punit na tala-arawan. Ang laman nito ay maikling mga sulat, 1 na ang umamin, 2 na ang nagsisisi, 3 ay nagtatago pa. Hinala ng mga investigador, ito ang kanyang target list. Kung totoo, ang pagpatay kay Maria Cruz ay simula pa lamang. Ang 2 pang pangalan, ang mga kasamahan ni Maria, ay posibleng susunod na biktima. Ngunit hindi doon natapos ang mga sorpresa. Mula sa resulta ng laboratorio, ang dugong natagpuan sa ilalim ng kuko ni Linda ay hindi sa kanya. Ang ECG test ay nagpakita ng 80% match sa genetic data ng pamilya ni Dante de Leon, na lalong nagpatibay sa hinala na ang salarin ay may malapit na dugong ugnayan, marahil si Ricky mismo. Habang inihahanda ng pulisya ang isang malawakang manhunt operation, nagsimulang magkwento si Linda tungkol sa nakaraang itinatago niya. 3 taon na ang nakalipas, inakusahan si Dante ng paglustay ng pondo na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ngunit ayon kay Linda, ang pera ay talagang kinuha ng kanilang amo upang pagtakpan ang isang iligal na transaksyon sa pantalan.
Nang subukang ilantad ni Dante ang kaso, idiniin siya ng kanyang mga kasamahan, kasama na si Maria. Pumunta si Dante sa bahay ko gabi bago siya naglaho, mahinang sabi ni Linda. Sinabi niya na may nagbabanta na buburahin ang lahat ng mahal niya. Kinabukasan, nawala si Dante, lumubog ang barko niya, at alam kong may mali. Mula noon, pinili ni Linda na magpanggap na patay sa tulong ng isang taong hindi niya pinangalanan. Bumuo siya ng bagong pagkakakilanlan at naglaho, umaasang matatapos na ang lahat. Ngunit ngayon, sa muling paglitaw ng pulang mensahe, alam niyang hindi pa tuluyang nailibing ang sikreto. Nang parehong madaling araw, nakatanggap ng ulat ang pulisya mula sa isang residente sa North Harbor. Isang lalaki ang nakitang nakatayo sa dulo ng pantalan, ay hawak na parang lata ng pintura, at pagkatapos ay tumalon sa dagat. Nang dumating ang Coast Guard, isang basang itim na tela lamang ang kanilang natagpuan, at sa ilalim nito, isang papel na may pulang tinta. Tinupad ko ang pangako niya, pero hindi pa sila lahat nagbabayad. Hindi pa nakumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ngunit sa bulsa ng isang jacket na natagpuan sa mga bato malapit sa lugar, nakita ng pulisya ang isang sa pangalang Ricardo de Leon. Walang kasiguraduhan kung ang lalaki ay tuluyan ng nalunod o sinadyang maglaho tulad ng kanyang kapatid. Samantala, si Linda ay nanatili sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Sa katahimikan ng gabi, nagising siya dahil sa pakiramdam na may nakatayo sa likod ng kurtina ng kanyang silid. Ngunit nang lumingon siya, walang tao. Tanging isang maliit na pulang mansa sa sahig at isang mahinang bulong mula sa bentilasyon ang muling nagpanginig sa kanya. Hindi pa ako tapos, Linda. Alam mo kung sino ang huli. Ang boses ay biglang nawala, nag-iwan ng malamig na hangin na tumatago sa buto. At sa hindi mabilang na pagkakataon, muling nilamon ng takot ang Maynila. Sa pagkakataong ito, mas tahimik, mas madilim at mas malapit kaysa dati. 3 araw matapos ang insidente sa North Harbor, patuloy na sinisiyasat ng search and rescue team at ng pulisya ang karagatan. Ngunit hanggang sa hapon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Ricky de Leon. Ang malalaking alon at malakas na agos ay nagpahirap sa paghahanap. Maraming residente ang naniniwalang nalunod na ang lalaki, ngunit ayaw magbigay ng konklusyon ng pulisya. Masyadong maraming misteryo ang hindi pa naipapaliwanag. Masyadong maraming tikamatayan sa kasong ito na laging walang katawan. Samantala, sa ospital, unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ni Linda, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maputla, tila nababalot ng isang takot na hindi maipaliwanag. 2 pulis ang nagbabantay sa labas ng kanyang silid, 24 paghahati 7. Sa mga nagdaang gabi, inaamin niyang nakakarinig siya ng mga yabag sa koridor kahit wala ng ibang tao. Sinabi pa ng isang nurse na ilang beses niyang nakita ang anino ng isang tao sa labas ng bintana ng silid ni Linda. Ngunit kapag tinitingnan, walang sinuman doon. Ika-4 na gabi, nagpasya si Linda na sabihin ang lahat sa mga investigador. Sa isang mahabang testimonya na na-record sa loob ng halos 2 oras, binuksan niya ang madilim na katotohanang matagal niyang itinago. Ayon sa kanya, si Dante de Leon ay hindi namatay. Totoong nasangkot siya sa pandarambong sa logistics company, ngunit hindi para sa sarili niyang yaman. Ninakaw ni Dante ang pera upang tubusin si Linda mula sa banta ng kanilang big boss, na nalaman ang kanilang lihim na relasyon at nagplanong sirain sila. Ngunit nang mabuking ang kasinungalingan, tumakas si Dante sa tulong ng kapatid niyang si Ricky. Sa araw na iyon, totoong lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Ngunit isang bangkay lamang ang natagpuan, walang ulo at mahirap kilalanin. Madali ang isinara ng pulisya ang kaso at inakalang iyon ang bangkay ni Dante. Nakaligtas si Ricky at mula noon, sinimulan niyang buuin ang kanyang obsesyon para sa hustisya. Sabi niya sa akin, kailangang pagbayaran ng mundo ang kasalanan nila. Hindi siya naniniwala sa batas, sa kahit kanino. Sabi niya, namatay si Dante dahil sa akin. Pero ang hindi niya alam, buhay pa si Dante, mahinang sabi ni Linda, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pahayag na iyon ay sumira sa lahat ng teorya. Anong ibig mong sabihin na buhay pa siya? Tanong ng isang investigador. Tumango si Linda. Dumating siya sa akin 2 buwan na ang nakalipas, nagpapanggap na kargador. Nagbago ang mukha niya, pero alam kong siya iyon. Ang peklat sa kanang kamay niya, parehong-pareho.
Sinabi niya na tatapusin niya ang pangakong hindi niya natupad noon. Agad na kumilos ang pulisya. Lahat ng records ng mga barko at data ng mga manggagawa sa pantalan ay muling sinuri. Nakakagulat ang resulta. May isang lalaking nagngangalang KFAC na nagtatrabaho sa isang maliit na shipping company sa North Harbor simula pa noong unang bahagi ng taon na walang malinaw na pagkakakilanlan. Inilarawan siya ng kanyang mga katrabaho bilang matangkad, tahimik, at laging nagsusulat sa isang notebook gamit ang pulang tinta. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon, buhay pa si Dante De Leon. Ngunit bago pa man siya mahuli ng pulisya, isa pang pangyayari ang yumanig sa Maynila. Isang apartment sa Tondo ang nasunog. Natupok ito ng apoy sa loob ng 2 oras, at sa gitna ng mga abo, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki, kasama ang isang lata ng pulang pintura at isang piraso ng metal na may nakasulat, "Tinupad di Beds Pangako, Lilia." Pero hindi dapat nagsalita. Ipinakita ng forensic results na ang AFE ng bangkay ay hindi tumutugma kay Ricky at hindi rin makumpirma kung ito si Dante dahil sa matinding pagkasunog. Ngunit, 2 bagay ang kapansin-pansin malapit sa katawan, isang pares ng sapatos na may inisyal na ECE at isang relo na suot ni Dante sa isang lumang litrato kasama si Linda. Lalong naging komplikado ang kaso. Sa isang banda, si Ricky ay hinihinalang nagpakamatay sa pantalan. Sa kabilang banda, isang misteryosong bangkay ang lumitaw na may mga pag-aari ni Dante. Ngunit walang tiyak na ebidensya kung sino ang tunay na namatay o sino ang buhay pa. Si Linda, na narinig ang balita tungkol sa sunog mula sa kanyang silid, ay biglang nag-hysterical. Sumigaw siya hanggang sa kailangan siyang pakalmahin ng 2 pulis. Nang gabing iyon, isinulat niya ang kanyang huling testimonya sa isang liham para sa mga investigador, hindi mamamatay tao si Dante. Gusto niya lang iparamdam sa kanila ang naramdaman niya. Itinago ko ang katotohanan dahil kasalanan ko rin. Pero kung nababasa niyo ito, pakitigil niyo na ang lahat bago pa may madamay na iba. Dahil alam kong nasa labas pa siya at hinahanap niya ako. Eksaktong 10:00 ng gabi, natagpuan ng isang nurse na walang laman ang silid ni Linda. Ang bintana ay bukas at ang kurtina ay umiindayog sa hangin. Sa sahig, may sariwang pulang mansa at isang maikling mensahe na isinulat gamit ang daliri na tupad na. Tapos na. Ngunit ang malawakang paghahanap sa paligid ng ospital ay walang nakitang bakas. Ang kihi sa koridor ay namatay sa loob ng 2 minuto sa parehong oras at walang na-record na sinumang lumabas mula sa silid. Kinabukasan, naging tahimik muli ang Maynila. Wala nang mga sulat na may pulang tinta. Wala nang bagong post mula sa at nagbalik na ako. Walang ulat ng misteryosong krimen. Ngunit ang apartment kung saan nagsimula ang trahedya ay pinabayaang bakante. Ang pintura nito ay nagsimulang matuklap at tuwing gabi, inaamin ng mga residente na nakakarinig sila ng mga katok mula sa loob. Sabi nila, kung tatayo ka ng matagal sa harap ng pinto, kapag madilim, makikita mo ang isang malabong sulat sa dingding ng sala, isang pangungusap na tila lumilitaw at nawawala kasabay ng malamig na hangin. Nagbalik ako dahil hindi kayo naging tapat. At ganoon nagtapos ang kaso ng pulang tinta sa Maynila, walang malinaw na wakas. Namatay ba talaga ang salarin o naghihintay lang ng tamang oras para muling lumitaw? Walang nakakaalam. Ang sigurado, mula ng gabing iyon, hindi na kailanman tuluyang nakatulog ng mahimbing ang Maynila. 1 linggo na ang lumipas mula nang mawala si Linda mula sa kanyang silid sa ospital. Kahit na idineklara ng pulisya ang kaso bilang pending investigation, marami sa loob ng kapulisan ang naniniwalang hindi pa tapos ang lahat. Masyadong maraming butas, masyadong maraming misteryo ang lumitaw matapos ang tila pagtatapos ng lahat. Si Colonel Reyes ay mukhang pagod sa isang internal meeting. Walang bangkay si Ricky, walang bangkay si Linda, at ang nasunog ay hindi pa rin makilala, mahina niyang sinabi. Habang ang publiko ay gumagawa na ng sarili nilang konklusyon, at ang takot ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Sa labas ng police headquarters, ang balita tungkol sa mamamatay tao na may pulang tinta ay naging isang urban legend. Ang mga bata sa paaralan ay nagsimulang manakot sa kanilang mga kaibigan, sinasabing kung magsulat ka gamit ang pulang tinta pagkatapos ng hating gabi, darating ang kaluluwa ni Dante para maghiganti. Ang mga residente sa Sampaloc ay ginawang bawal na lugar ang apartment.
Maging ang mga food delivery riders ay ayaw nang dumaan sa eskinita pagkatapos ng takip silim. Ngunit para sa isang investigador na si Major Santiago, hindi pa tapos ang kaso. Hindi siya naniniwalang lahat ng sangkot ay patay na. Sa isang lihim na pagpupulong sa pantalan, nakipagkita si Santiago sa isang matagal ng informant, isang kargador na nagngangalang Mang Kiko, na nagbigay ng nakakagulat na balita. Nakita ko siya, sir. Mukhang si Dante pero puti na ang buhok. Dumating siya 2 gabi na ang nakalipas, galing sa isang barko mula Batangas. Hindi nagsalita, bumili lang ng kape, tapos nag-iwan ng sobre sa mesa. Ang sobre ay naglalaman ng isang punit na papel mula sa isang lumang notebook at isang 50 pisong papel na puno ng pulang mansa. Ang nakasulat ay maikli ngunit matalim, hindi ako naghihiganti. Gusto ko lang maalala nila. Agad na sinuri ni Santiago ang barkong tinukoy ni Mang Kiko. Batay sa manifest, may isang pasahero na nagngangalang Isurya Danan, mga inisyal na halos kapareho ni Dante de Leon. Ngunit ang address at D-number nito ay PEC. Ayon sa mga tripulante, ang pasahero ay matangkad, nakaitim na jacket, at may mahabang peklat sa kanang kamay. Samantala, sa forensic laboratory ng EHI, natapos na ng technical team ang physical examination sa bangkay na natagpuan sa nasunog na bahay. Ang resulta ay lumabas bandang 6:42 ng gabi. Hindi si Ricky, hindi si Dante, kundi isang lalaking nagngangalang Carlos Mendoza. Isang dating empleyado ng parehong logistics company ni Maria at Linda 3 taon na ang nakalipas. Ang balitang ito ay nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Kung si Carlos ang pinakabagong biktima, ibig sabihin may isang taong nagpapatuloy pa rin sa pattern ng pagpatay. Ngunit sino? Kung si Ricky ay tunay na nalunod at si Dante ay nawawala, iisang tao na lamang ang natitira mula sa orihinal na grupo, si Im. Torres, ang supervisor na nagtanggal kina Dante at Linda. Si Torres ay nakatira sa isang malaking bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Agad na nagpadala ng isang team ang pulisya nang walang abiso sa publiko. Ngunit pagdating nila sa bahay, natagpuan nilang hindi nakalock ang pinto. Bukas pa ang TV, mainit pa ang kape sa mesa, at sa dingding ng sala, nakasulat sa pulang tinta na tumutulo pa sa sahig, ang huli ay laging ang may pinakamalaking kasalanan. Hindi natagpuan si Torres sa bahay, ngunit sa garahe, may natagpuan ang pulisya na nagpatindig sa kanilang balahibo, isang malaking maleta na naglalaman ng mga damit, pera, at isang litrato ni Linda at Dante sa pantalan. Sa likod ng litrato, nakasulat sa itim na tinta, alam niyang hindi ako titigil. Habang sinusubukan ng mga investigador na hanapin si Torres, isang kakaibang bagay ang muling nangyari. Ang account na at nagbalik na ako, na inakalang hindi na aktibo, ay biglang nag-upload ng isang bagay bandang 11:59 ng gabi. Hindi ito litrato, kundi isang video na maihabang 1 minuto at 48 segundo. Sa video, makikita ang isang taong naglalakad sa isang pantalan na nababalot ng makapal na hamog, may dalang flashlight at kamera. Sa dulo ng pantalan, huminto siya, tumingin sa dagat, at pagkatapos ay umikot ang kamera para ipakita ang kanyang mukha. Malabo, ngunit malinaw. Si Torres ayon. Nanginginig si Torres. Nagsalita siya sa paos na boses, sinabi ko na, sumusunod lang ako sa utos. Hindi ko alam na mamamatay sila. Hindi ko alam. Pagkatapos noon, may narinig na mga yabag na papalapit mula sa likuran. Biglang yumanig ang kamera. Sa huling segundo ng video, lumitaw ang anino ng isang taong nakaitim, at pagkatapos ay naging itim ang screen. Isang pangungusap ang lumitaw sa dulo, dumating na ang hustisya. Ang video ay napanood ng mahigit 400,000 beses bago ito sa pilitang tinanggal. Ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ang kopya nito sa social media. Muling nagpanik ang mga taga-Maynila. Tinawag ng media ang kaso bilang ang pagbabalik ng anino ng pantalan. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang kotse ni Torres na nakaparada sa gilid ng pantalan kung saan kinunan ang video. Sa upuan, may mga bakas ng dugo, isang pulang panulat, at isang cellphone na nagpapakita ng huling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, hindi ako kailanman umalis. Hinihintay ko lang kayong magsisi. Malakas ang ulan ng umagang iyon. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng kalawang at alak.
Sa ibabaw ng maalong tubig, may isang bagay na dahan-dahang lumulutang. Isang basang litrato na nagpapakita ng apat na mukha, sina Dante, Linda, Maria, at Ricky. Sa ilalim nito, isang malabong sulat kamay ang tila lumitaw mula sa nakaraan, babalik ang lahat sa dati. Tinitigan ng mga investigador ang dumidilim na dagat. Walang makapagsabi kung si Dante ba ay tunay na buhay, kung si Ricky ba ay namatay, o kung ang lahat ng ito ay isang anino lamang ng paghihiganti na tumatangging magwakas. At nang muling bumaba ang gabi sa Maynila, kumislap-kislap ang mga ilaw sa North Harbor. Mula sa malayo, isang night guard ang nanumpa na nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng pantalan, hindi gumagalaw, na may pulang tinta na tumutulo mula sa kanyang mga kamay patungo sa dagat. Ngunit nang dumating ang mga pulis, nawala na ang anino. Ang natira lamang ay isang basyong lata ng pintura at isang bagong mensahe sa isang tabla. Nagbalik na ako, at sa pagkakataong ito, walang makapagtatago. Muli, nilamon ng isang takot na walang hugis ang Maynila, at ang kaso ng pulang tinta ay naging isang alamat na nabubuhay sa gitna ng hamog ng dagat at ng mga alon ng gabi. Isang makapal na hamog ang bumalot sa North Harbor ng umagang iyon. Ang kapaligiran ay tahimik, tanging ang kaluskos ng mga kadena ng barko, at ang tunog ng sirena mula sa malayo ang maririnig. Sa gitna ng hamog, isang joint team mula sa AC at Pimpinferpo ang nakahanda na. Ngayong araw, plano nilang tuldukan ang kasong bumabagabag sa Maynila sa loob ng halos isang buwan. Matapos kumalat ang video ni Torres, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang lugar, isang lumang bodega sa gilid ng pantalan. Isang gusaling matagal ang hindi ginagamit mula nang malugi ang logistics company. Sa labas ng pader, malabong makikita ang isang kupas na pangalan, De Leon & Co. Cargo Services. Pagsapit ng 6 oras 15 minuto ng umaga, maingat na pumasok ang team sa bodega. Ang hangin ay mamasa-masa, halo ang amoy ng kalawang at pintura. Ang ilaw ng kanilang mga flashlight ay tumago sa makapal na alikabok, tinutumbok ang mga nagkalat na kahon at ilang bagong lata ng pulang pintura. Sa gitna ng silid, natagpuan nila ang isang mesang kahoy na may tambak ng mga litrato ng mga biktima at isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay puno ng maikling mga sulat, pinaghalong pag-amin, pagbabanta, at emosyonal na mga mensahe na isinulat sa pulang tinta. Isa sa mga ito ay nagsasabi, "Hindi ko gustong pumatay. Gusto ko lang maramdaman nila ang naramdaman ko." Pagkawala, pagtataksil at katahimikan. Ngunit sa huling pahina, basa pa ang tinta. Ang pangungusap ay iisa lamang, tapos na ako. Tumindi ang tensyon nang mula sa likuran ng bodega, ay may narinig silang dahan-dahang mga yabag. Tinutok ng mga flashlight ang isang lalaking nakaitim na jacket na paika-ikang naglalakad. Hawak niya ang isang lata ng pulang pintura na halos wala ng laman. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay matalim, at sa kanyang kanang kamay ay may malalim na peklat. Siya na iyan! Si Dante, bulong ni Colonel Reyes. Huminto si Dante sa harap nila, hindi lumaban, hindi tumakbo. Tinitigan lamang niya sila ng may blankong ekspresyon at mahinang sinabi, "Tinupad ko na ang lahat." Alam na nila ngayon. Si Ricky, si Maria, si Linda. Tapos na ang lahat. "Dante, pinatay mo sila," mariing tanong ni Major Santiago. Napangiti ng bahagya ang lalaki, ngunit ang kanyang tawa ay parang iyak. "Hindi. Pinatay nila ang kanilang mga sarili mula pa noong araw na iyon. Ibinalik ko lang ang sinimulan nila." Biglang may narinig na isang maliit na kalabog, hindi putok ng baril, kundi tunog ng isang bagay na nahulog. Mula sa bulsa ng jacket ni Dante, isang cellphone ang dumula sa sahig, nagpapakita ng isang bukas na screen. Nagre-record ito ng video ng kanyang sarili. Sa video, sinabi ni Dante, "Alam kong darating kayo. Gusto kong marinig niyo ito." Ang paghihiganti ay hindi bumubuhay ng sinuman. Sinubukan kong patayin ang sarili kong anino, pero hindi ko kaya. Dahil ang aninong iyon ay hindi ako, kundi kayong lahat. Pagkatapos noon, ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata at ibinuhos ang natitirang pulang pintura sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod at sa halos hindi marinig na boses, sinabi niya, "Nagbalik na ako." Sa huling pagkakataon. Ilang sandali pa, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Nagpanik ang mga pulis, tinawag ang medical team na nakahanda sa labas.
Ngunit huli na ang lahat, wala nang buhay si Dante. Sa loob ng kanyang jacket, natagpuan ang mga hiwa sa kanyang pulso. Malinaw na tinapos niya ang sariling buhay bago pa man sila dumating. Habang dumadaloy ang dugo sa sahig, kasabay nitong tumulo ang pulang tinta, bumubuo ng isang walang hugis na pattern na parang mga letra. Mula sa itaas, tila ito bumubuo ng salitang, hustisya. Sa labas ng bodega, dahan-dahang tumagos ang araw sa hamog. Isang mahinang ambon ang nagsimulang bumuhos, hinuhugasan ang sahig ng pantalan na sa loob ng maraming linggo ay napuno ng takot at tsismis. Lahat ng mga opisyal ay nanatiling tahimik. Walang nagdiwang, walang nakaramdam ng panalo. Si Linda ay hindi na kailanman natagpuan. Si Ricky ay nanatiling idineklarang nawawala. Si Maria at Carlos ay nailibing na. At si Dante, ang lalaking nagsimula ng lahat, ay naging ang huling anino na tuluyang naglaho kasama ng hamog ng umaga sa Maynila. Ang misteryosong kaso ng pulang tinta sa Maynila ay nagtapos ng trahedya sa pagkamatay ni Dante de Leon. Ngunit kahit opisyal nang isinara ng pulisya ang investigasyon, maraming tanong ang nananatiling